ng ating mga Biblia sa aklat po ng mga awit 95, talatang 1 hanggang talatang 8. Awit 95, 1-8. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan. Atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya. Maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayoy, kanyang salita'y ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Mereba sa ilang ng Masa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay, ipalakpak natin ang ating mga kamay, at purihin natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Purihin natin ang Panginoon. Let us worship the Lord. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Father, this very morning, we come into your presence with joyful hearts, with gladness in our hearts, knowing that it is you who created the heavens and the earth, knowing, Lord, that you are our shepherd and we are your sheep. We come into your presence, Lord, with joyful singing. Father, thank you. Thank you, Lord. We allow your Spirit to move in our midst, and we thank you, Lord. You will use every one of us to praise you. We will use every one of us, Lord, so your name will be lifted high and will be glorified. Thank you so much, Lord. Thank you so much. We bring you the glory and the praise in the name of your Son, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sa umaga pong ito, ating purihin, dakilain, at pasalamatan natin ang ating Diyos, sapagkat siya'y mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Hallelujah! Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Amen. At umawi tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah! We worship you, Jesus. Hallelujah! Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, O God. Tunay, Panginoon, Praise your name, Lord. na sa umagang ito, ikaw ay luluwalhatiin namin, O Diyos. Hallelujah. Sa simula, ikaw ang salita, pangalan mo'y kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng unos, hinalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang dumaloy. Hallelujah! We worship you, Lord. Sa simula, ikaw ang salita, pangalan mo'y kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng unos, sa kalagitnaan ng unos, hinalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang dumaloy.
we worship. Sa simula, ikaw ang salita, pangalan mo'y kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng unos, kinalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang dumaloy. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Inalay ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. Inalay ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Pangalan mo'y tanyag at makapangyarihan. Lahat ng iyong likha at iyong gawa, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos, we worship you, Lord. Ikaw ang hari, O Diyos. Hallelujah. Oh Diyos. Hallelujah. Jesus. Oh. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano
mga bagay na tinuring kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Panginoon, minsan pa, O Diyos, O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung anuman sa sandali ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung anuman sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Oh, Jesus. Oh, Diyos, ito yun. Tunay, Panginoon, na Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, at Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Yes, oh God. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa iyo. Sa iyong papuri, pagdakila, Amen. sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanya pong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Tunay po ng Diyos ay dakila at palagi pong nagpapala sa buhay po natin. Amen. Sa buwan pong ito po ay aabutin po halos ng 2 buwang pag-aaral po natin patungkol po doon sa ating pong team. Pero ang ating pong paksa ay meron pong pamagat patungkol po doon sa mission field. At ang ating pong pinaka-key verse na ginagamit po para po sa 2 buwang pag-aaral ay patungkol po doon sa John chapter 20, verse 21. Ang sabi po dito, as the Father has sent me, I also send you. No? Kung paano daw po si Jesus isinugo ng kanyang ama, ganoon din po tayo bilang kanyang mga bilang mga mananampalataya, bilang kanyang mga disipulo, ay isusugo din po. Ano po ba talaga ang purpose po? Bakit po kinuha po natin ang paksang ito? Kapag tinignan po natin ang ating pong layunin, kung bakit ipinaksa po natin ang paksapong ito, sabi po ganito, to help believers see every place, home, workplace, school, community, and nation
as God's mission field and to live intentionally for the gospel. Yun po yung ating pong purpose. Kaya magulat po kayo, sa loob po ng 2 buwan hanggang February po, lahat ng tatayo po sa umaga sa ating pong pulpito, ang paksa po ay patungkol po doon sa ating pong The Word is the Mission Field. Yun po yung ating pong papaksain sa ating pong mga pag-aaral. Pero ngayon pong umaga, tayo pong lahat ay tumayo. Pasimulan po natin ang paksa pong ito, ang serya pong ito, doon po sa ating pong sermon number 1. Ang title po, The World is the Mission Field, na makita po natin sa aklat po ng Matthew, chapter 28. Okay po, verse 18 hanggang verse 20. Okay, nakita na po ba? Matthew chapter 28. Okay, Matthew chapter 28 po. Ang sabi ko natin po talata ay ganito, kung nakita na po ninyo. Verse 18, ang sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagkapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy po ninyong gagawin sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy po namin makita sa pamagitan, Panginoon, ng iyong salita, ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Ang dahilan kung bakit mo kami, Panginoon, iniligtas, kung bakit mo kami tinawag, Panginoon, sa mga field na kanya-kanya po namin kinalalagyan. Salamat sa iyo, O Banal na Espiritu Santo, ng malayang gagalaw, na malayang kikilos sa aming kalagitnaan. Hindi lamang sa loob ng bahay-sambahang ito, Panginoon, maging sa maaabot, Panginoon, ng tinig nito sa pamagitan, Panginoon, ng online na programa, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, pumarito ka sa aming kalagitnaan. Samahan mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tayo pong lahat ay makaupo na. Okay po. The world is the mission field. Ang sanlibutan o ang mundo pong ito, ang ating pong tinatawag na lugar kung saan ang nais po ng Panginoon ay madalan po natin ng tinatawag na salita ng Panginoon. Many believers think missions is for pastors, missionaries, or those called to go abroad. But Jesus makes it clear, the mission belong to every believer. Ano po? Kiniklear po mabuti ng ating Panginoon na ang mission, ang paghayo, ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Para sa lahat ng mga tao na lumapit sa Panginoon o nagsuko ng ilang buhay para po doon sa ating Panginoon. Ngayon pong umaga, bababayin po natin ang Matthew chapter 28. Mula po doon sa verse 18 hanggang verse 20 at i-apply po natin ito sa ating pong kapanahunan sa ating pong buhay sa mga oras po ito. Sa unang bahagi, sabi po ng verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ano po? Yung lahat ng kapangyarihan. Ano po? Mula po doon sa langit at sa lupa, ano po? Ibinigay doon sa ating Panginoon. Ang sinasabi po ng verse 18, the authority behind the mission ay nanggagaling po walang iba kundi doon sa ating Panginoon. Humahayo tayo, lumalabas tayo, nagabahagi tayo ng salita ng Panginoon dahil meron tayong kapangyarihan at ang kapangyarihan pong iyon ay nanggaling mismo doon sa ating Panginoon. Ang sabi po sa anong bahagi, His resurrection confirms His absolute authority. Ulitin ko po, His resurrection confirms His absolute authority. Makita po natin dito na si Jesus ay nagsasalita bilang ano po? Bilang the risen king. Yung hari na nabuhay na muli.
His authority confirm His absolute authority. Sabi po ito, no? Absolute authority means that Jesus, rising from the dead, is seen as God's decisive validation of who He claimed to be. The resurrection po, no? Yung resurrection ng Panginoon, ang nagkapakita kung sino siya at anong authority meron po ang ating Diyos na nagbigay po doon sa atin. Ang sabi po, pag tinignan po natin yung paksa ng resurrection bilang nagpapakita ng authority po ng Panginoon, death could not hold Him. Yung kamatayan po, hindi po napigil ang ating Panginoon. Yan po, ang sabi ito, showing authority over life and death. Na ipakita po yung kapangyarihan ni Jesus. Yan po, mula po doon sa kamatayan, maging sa pagkabuhay na muli. Makita po natin yan. Kaya sa Philippians chapter 2, verse 9 hanggang verse 11, binabanggit po doon yung patungkol po doon sa kanya pong pagkabuhay na muli o tatawag po nating resurrection. Nagpapatunay na ang ating Panginoon ay mayroong authority, may kapangyarihan na ibigay sa atin, ano po, itong commission na ito na tayo po'y humayo sa buong mundo. Pag tinignan po natin mabuti, ang binabanggit po ng talata. Na po, ang sabi po rito, we do not go because we are able, but because He is sovereign. The mission rests on Christ's authority, not ours. Na po, yung mission po, hindi po dahil sa atin, kundi nandun po sa ating pong tinatawag na Panginoon kapag katinignan po natin. Po, the mission of the church is grounded in Christ's authority, not in human ability, human wisdom, or power. Yung pong ating pong pupuntahang mission field, yung ating pong lalabasan, yung ating pong gagawing paglilingkod sa Panginoon, ay hindi po dahil meron tayong abilidad, meron tayong karunungan o kaalaman, o may kapangyarihan po tayo. Kundi ito po ay, nakasandig, nakatayo, o grounded in Christ's authority. Pag tinignan po natin, as sinasabi po ng Matthew chapter 28, verse 18. Heaven and earth belong to Him. Therefore, the Word is our mission field. Nasaan po ang ating pong mission field? Po? Sa buong mundo. Actually, kapag tinignan po natin, mabuti, sa aklat po ng Matthew chapter 28, hindi lamang kausap ni Jesus ang 12 apostol, na po, kundi kausap po niya ang lahat ng kanyang mga disciple. Na po, actually, ayon po sa account, merong umabot na 500 yung kausap ni Jesus doon sa Galilee po na yun. Pag tinignan po natin, at lahat sila binigyan ng Diyos na command na humayo. At ang hayuan po nila, hindi lamang po yung kanilang lugar, kundi ang buong mundo na nilikha ng ating pong Panginoon. Sabi nga po ito, heaven and earth belong to Him. Dahil ang langit at lupa ay Kanya, ang ating pong mission field, walang iba, kundi ang sanlibutan ito. Kagaya po ng kapitan ng barko, kapag tinignan po natin, no, kagaya po ng kapitan ng barko, tayo po ay nagtitiwala saan? Sa ating Panginoon, Hesukristo. No po, dumating man ang bagyo, ano man ang mangyari, ligtas tayo kapag sumusunod tayo sa kapitan ng barko sa ating pong pupuntahan. Ganon din po tayo. May field na pupuntahan. At ang nagtitimon at ang nagbibigay ng authority sa atin, walang iba ang kapitan ng barko, at ang kapitan ng barko ito, wala pang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sa unang bahagi, sa verse 18, as nasabi po rito, obedience is not optional when authority is absolute. Po? Obedience is not optional when authority is absolute. Andun po yung authority. Kaya dapat natin gawin na po. Gagalaw, susunod sa nais po ng ating pong Panginoon. Hindi ka gumagalaw dahil gusto mo lamang. Hindi ka gumagalaw dahil yun ay programa ng simbahan. Hindi ka gumagalaw dahil ikaw ay mahusay at magaling. Gumagalaw ka
dahil ikaw ay under sa authority ng ating pong Panginoong Kristo. When you obey Christ in sharing the gospel, you are not acting in your own strength. You are acting under the authority of the kings of kings. Gumagalaw tayo kasi under tayo sa authority ng hari ng mga hari. Yun po. Kaya nga po, ngayong taong 2026, no, ang ating pong pinakatema ng ating pong simbahan, from church to the mission field. Mula sa simbahang ito, lalabas tayo kasi ang ating Panginoon Kristo ay nagbigay ng command. At dahil siya ang ating Panginoon, siya ang ating hari sa ating pong buhay, at tayo po ay under na kanyang authority, dapat gagalaw po tayo, susunod po tayo sa nais ng ating pong Panginoon. Verse 19, ang sabi po ng talata, kapag tingin muna natin, una, makita po natin, all authority has given to me in heaven and in earth. The authority po ng mission ay nanggaling po doon sa ating Panginoon. Verse 19, sabi po ito, go therefore and make disciples of all nations. Sabi po ito, of all nations. Ito po yung lawak ng ating pong misyon. No? Ang lawak ng ating misyon, nasaan? Nasa buong sanlibutan kapag tinignan po natin. No? Grabe po, napakalaki ng mission field. Yun po, pag tinignan po natin mabuti. No? The task of the mission is to make what? Disciple. Wow, ang ganda po, ano? Ang intensyon ng Panginoon, ano po? Mag-disciple po ang simbahan. Tignan po natin sandali. Ang sabi po ito, the church must move forward, not inward. Saan daw pupunta po ang simbahan? Palabas. Hindi po paloob. Pero nasanay tayo na nasa loob lang tayo ng ating pong simbahan. Nag-i-enjoy tayo sa loob ng ating simbahan. Nakalimutan natin na ang ating simbahan ay isang lugar lamang na kung saan ginagather tayo para bigyan ng instruction para lumabas. Go assumes movement and intentionality. Ito po, dapat daw pong gumalaw. Dapat daw pong kumilos. At yung ating pagkilos, ang sabi po rito, isang pagkilos na hindi ka napipilitan lamang. No? Sumusunod ka kasi yun ang buhay mo, yun ang nais ng ating pong Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Kamusta po tayo? Tayo po ba ay lumalabas, humahayo, o nag-i-enjoy na lang po tayo sa loob ng ating pong simbahan? Nag-i-enjoy tayo sa loob ng ating pong bahay. Anyway, ang Diyos naman ay may biyaya. Ililigtas ang Panginoon yung nais niyang iligtas. Kadalasan, ganun yung konsepto. Ano po? No? Ang Diyos ay may kapangyarihan na gumalaw at kumilos sa buhay ng isang tao. Pero hindi. Ang Diyos po ay nagbigay ng command. At ang command po ng Panginoon, not inward, but move outward. Gumalaw po tayo at tayo po ay lumabas. Go therefore, sabi po natin pong talata, no? Pag sinabi po natin nation, refers to all people groups, not just countries. Hindi lamang daw po yung bansa, o hindi po yung bansa, kundi yung grupo po ng mga tao. Yun po yung ating pong target po dito. Grupo ng tao. Ano man ang kanyang ethnic group, ano man ang kanyang kalagayan, ang sinasabi po rito, yung mga tao, dapat po nating puntahan. Hindi po. Bagay kapag tinignan po natin, no, sa mga balita pong nangyayari. For example, yung nangyayari po ngayon sa Iran, no, yung nangyayari po ngayon sa Venezuela, kapag tinignan po natin, galit na galit ang tao sa Amerika, galit na galit ang iba sa Amerika, pero behind doon, may mga tao rin na nagbubunyi, may mga tao rin na nagpapasalamat
sapagkat nagkaroon sila ng kalayaan para ano po? Para ihayag ang kanyang pananampalataya para po doon sa kapurihan ng ating pong Panginoon. No? Makita po natin, maging yung mga lugar na kung saan ay napakahigpit, mahirap puntahan, pero kapag ka nagkakaroon ng tinatawag na kaguluhan, makikita, magugulat ka, ang dami pala mga manampalataya doon. Pero, sa isang banda, may mga lugar na hindi pa rin naabot ng salita ng Panginoon. At kahit naabot na sila, marami pa rin sa lugar na iyon ang hindi pa rin nakakarinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan po. Hindi porket nakatira ka sa isang lugar at 30 taong ka nang nakatira doon, yung lahat ng nandoon ay nakarinig na ng salita ng Panginoon. Hindi. May mga tao roon na hindi pa rin nakakarinig ng salita ng Diyos na kinakailangang dalhan ng mabuting balita. Pag tinignan po natin. Ano po? Sabi po dito, race, language, culture, or status cannot limit God's mission. The gospel has no boundary. No? The gospel has no borders. Yung ebanghelyo po ni Kristo, hindi po naharang. No? Dapat po, mawasak yung harang na yun, makatawid doon ang ebanghelyo ng ating Panginoon. 20 taon na nakakaraan, no? Sa Saudi, kapag ka may dala ka ng Bible, bawal. Kapag ka nakasuot ka ng t-shirt na mayroong verse ng Biblia, bawal. Naalala ko noon, nasa Riyadh ako, pumunta ako ng Riyadh at magdadala ako ng Biblia. Habang nasa airport ako, ang sabi, ang meeting place namin ay sa parking area, nagpunta ako ng parking, halos kalahating oras na ako nakatayo sa parking, wala pa rin sumusundo sa akin. Naalala ko, yung jacket na suot ko ay mayroong nakalagay na memory verse. Sinuot ko yung jacket ko, nagulat ako, bigla nagtakbuhan yung mga tao sa akin, tinakban yung jacket ko. Takot na takot. Samantalang ngayon, kapag ka pumunta ka sa Saudi, sa mga park, sa mga mall, nagkalat ang mga nagabahagi ng salita ng Panginoon. Sabi ko dito, no borders. Maging yung mga lugar na mahigpit, naabot na rin ng salita ng Panginoon. Kung pamilya po kayo sa underground church, may isang lalaki po na kinilala noong kapanahon na yun. Especially sa lugar po ng China, na kung saan ang trabaho po ng lalaki pong ito ay mag-establish ng mga simbahan sa tinatawag po nating underground church. Ito pong ibig sabihin po nito ay mga pag-establish ng simbahan na mga sikreto. Sa kabila ng ipinagbabawal sa kanilang lugar, may mga tao pa rin na nagbabahagi ng tinatawag na salita ng Panginoon. During kapanahunan ni Hitler, may kinilalang babae na ang pangalan ay Corrie ten Boom, na kung saan sikreto na itinatago ang mga Hudyo. Po, bilang pagsunod niya sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang pangangaral ebanghelyo ni Kristo ay hindi pwedeng lagyan ng borders o ng limitasyon. Tatawid at tatawid kahit sa mga lugar na malayo, kahit sa lugar na mga bawal. Tatawid siya at tatawid. At kapag tinignan po natin, na po, ang scoop po ng misyon ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo Kristo ay ang buong mundo. At ang sabi po rito, tignan po natin ang kalagayan po ng isang magsasaka. At sabi po doon, kapag ka po ang magsasaka ay naghagis ng kanyang binhi, yun po, walang limit yun. Hindi lamang doon sa kanyang harapan, kahit yung lumalampas pa doon sa kanyang field, nahagisan po yun ng paghahasik ng tinatawag na salita po ng Panginoon. Sabi ko ito, but spread the seeds everywhere, trusting growth will come. Ang magsasaka kapag ka po naghasik ng binhi, naniniwala siya saan man bumagsak yun, ito'y lalago at mamumunga. The mission field is not just overseas. It's begin in your neighborhood, workplace, school. Every person around you is a mission opportunity.
lahat ng tao sa paligid po natin ay pwedeng maging misyon ng pagkakataon na maibahagi po natin ang salita ng Panginoon para po sa kanila. If we are not reaching beyond ourselves, we are not fulfilling Christ's command. Kapag ka po hindi natin po sila inabot. No? Ang nangyayari po, hindi po natin sinusunod ang utos ng ating pong Panginoon. Dapat, tayo po bilang mga manampalataya ay nasa mga field na pinagkalagyan po natin ayon po sa sinasabi po ng Matthew chapter 28, verse 19. Verse 18, ang sabi po rito, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ang ating paglabas, ang ating paghayo, at ang nasa likod ng lahat ng ito, wala pang iba, kundi ang authority na nanggagaling po doon sa ating Panginoon. At ang ating pong pupuntahan, ang malawak na pupuntahan po natin, wala pong iba, kundi ang mga tao sa lahat ng sulok ng mundo. Verse 19 hanggang verse 20, may binabanggit po dito. Ang sabi po rito, baptizing them, teaching them to observe all that I have commanded you. Sa command ng paghayo, mayroong task, may trabaho, mayroong utos. Ano po? No? Hindi ka lamang hahayo at dadaldal sa labas. Meron kang minimit na goal. Meron kang minimit na trabaho na ibinigay ng Panginoon para po sa iyo. At ang trabaho ito, sabi ko ito, make disciples. Ulitin po natin, make disciples, not converts only. No? Marami po sa atin, ang gusto po, maging mananampalataya lamang sila. Pero hindi po yun. Salvation is the beginning, not the end. Ang kaligtasan po ay panimula lamang. Hindi po yun ang katapusan. Kaya dapat kapag ikaw ay nag-share ng salita ng Panginoon, ang goal mo sa buhay ay ma-disciple mo yung taong yun. Na po. Yeah, may mga pagkakataon na nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon at kailanman hindi na sila makikita. May mga pagkakataon ganoon. Pero sinasabi po ng Biblia ay simple po lamang. Kapag ka nagbahagi ka ng salita ng Panginoon, dapat alagaan mo siya. Dapat i-disciple mo siya. Sabi nga po ni David Yonggicho, na later on naging Paul Yonggicho, ang sabi po niya, yung daw ating evangelism ay para daw po itong isang babaeng nagbubuntis. Hindi po? At pagka daw po ng anak na yun, ang nangyayari, pinapabayaan na. No, ganun daw po ang nangyayari po sa ating pong evangelism. Nag-share ka ng gospel, tumugon yung tao, pagkatapos, pinabayaan mo na. Hindi daw po ganoon. Ang nais po ng Panginoon, make them disciple. Ano po? Make them disciple. Ulitin ko po. Salvation is the beginning, not the end. Dapat ganun po yung tayo. Yeah? Kapag tayo po yung nag-share sa pamagitan po ng bracelet o yung pong ating pong ginagamit na method, kapag tayo po ay nag-share sa pamagitan po ng Sidewalk Sunday School, kapag tayo po ay nag-share sa pamagitan po ng Values Formation na programa, dapat ang kasunod po noon ay i-disciple po sila. Na po? Naalala ko po, nagsimula po yung ating pong moral recovery program sa City Hall way back 2019. Ano po? At nagkakaroon po kami ng problema. No? Ang dahilan kung bakit kumukunti yung kasama naming pastor, at sa ngayon po halos 90% o 80% na pupunta sa Values Formation ay tao na ng simbahan po natin. At iilan na lamang po yung kapartner po nating simbahan o mga pastor na nakasama po natin. Ang dahilan, hindi po nila gusto yung method na ginagawa po natin. Kasi ang gusto po nila, dapat tuwing magsasalita ka,
nagsishare ka lamang ng evangelism. Ayaw nila na mayroong lesson na ginagamit. Kaya lahat yun, no? Bago pa tayo pumunta ng City Hall, nandun na yung ibang mga pastor, pero ang ginagawa po nila, tuwing pupunta sila, nagsishare ng evangelism. Evangelism. Puro pagtanggap, puro pagtanggap. Kaya nga nakakalungkot. No? Kung yung empleyado po sa City Hall ay 15 taon na, at sabi nila, nagsimula daw sila mga 2011 o 2012. No, 2010 kasi nasa City Hall na ako. No? Nagsita sila mga ganoon. 15 taon na yung tao roon na tumatanggap kay Kristo. Hanggang doon lang, palagi ang ginagawa. At ang pumasok po ang simbahan, nagkaroon po tayo ng strategy. Ang ginagawa po natin ngayon, tayo po ay nasa proseso ng tinatawag na nagdi-disciple na ng mga tao. Bakit? Yun po yung pinaka-motive. Make disciples, not converts only. Kaya kapag kami siniran po kayo ng salita ng Panginoon, siguraduhin po nating ma-follow up sila. No? Para mapalakas po sila sa kanilang tinatawag na pananampalataya. Ang sabi po rito, dapat daw po yung tao na nasiyaran po natin sa Panginoon, magkaroon ng public declaration of faith and entrance into the church. No? Dapat yung tao na nabahagian mo, magkaroon ng tinatawag na po, publicly. Masabi niya na siya ay meron ng pananampalataya at meron siyang simbahang dinadaluhan. Bakit? Napakahalaga po noon. Not only to make disciple, but also, sabi po rito, baptizing them. Mabautismo sila. No? Baptism is isang uri po ng public declaration ng kanilang tinatawag na pananampalataya. Dapat ginagawa po yun natin. No? Sa dami po ng nasyaran po natin, ilan po doon ang nakita po nating nasa loob na ng simbahan. Kasi nagkaroon ng tinatawag na paglago. Kaya po ang plano po natin, medyo na po ito lamang po. Noong nakaraang 2025, doon po sa ating pong last quarter ng 2025, last quarter o third quarter po ng 2025, nagkaroon po ng 2 pagkakataon na magkaroon po ng worship service sa loob po ng City Hall. Ginawa po yun ng last Friday. 2 po yung magkasunod na yun, na ginawa po yun. At ang target po natin, ngayon 2026, masundan po uli yun, matuloy-tuloy po yun. Bakit? Para po matuloy-tuloy, upang yung mga tao na naaabot po natin sa salita ng Panginoon, ay magkaroon ng tinatawag na pagdideklara na sila ay tunay na mga mananampalataya. Ang sabi po sa pangatlong bagay, discipleship involves instruction, transformation, and obedience. It means teaching lifelong obedience. No? Teaching lifelong obedience. Hindi lamang make disciple, hindi lamang baptizing them, kundi also teaching them. At yung teaching po na ito ay lifelong obedience. Buong buhay na pagsunod para po doon sa ating Panginoon. The goal is not church attendance, but Christ-likeness. Paano magkakaroon ng Christ-likeness? Kapag hindi nagkaroon ng maayos na discipleship doon sa mga tao na nadadala po natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin lang po ito, ganito. Yung church, dadalin mo doon sa mission field. Yung ginagawa mo sa loob ng simbahan, yun yung gagawin mo doon sa field na pupuntahan mo saan ka man ilagay ng ating pong Panginoon. At ang field, hindi lamang yung labas ng bansa. Maaaring yung kapitbahay mo, yung trabaho mo, yung school mo, anumang lugar saan kanila ng Panginoon, yun ang tinatawag na mission field mo. Yun po. Dapat alam po natin, meron po tayong task. Meron tayong trabaho bilang mga mananampalataya. At dapat sa trabaho pong ito, maging seryoso po tayo sa trabaho na iniligay ng Panginoon
para po doon sa atin. Ang sabi po, pag tinignan po natin, the task of the mission involves evangelism, discipleship, and obedience, bringing people to Christ and helping them grow in Him. Tulungan sila na lumago kay Kristo. Imagine po, ano? Tutulungan ng bawat mananampalataya ang kanyang naibanghelyohan na lumago, lumago siya at maging kagaya siya ng ating Panginoong Hesukristo. Number 1, ang authority po ay nanggagaling sa Panginoon. Number 2, malawak yung lugar na nais po nating puntahan o nais ng Diyos na puntahan po natin. Number 3, mayroong trabaho na ibinigay ang Panginoon. Hindi lamang tatayo ka sa kalye at sisigaw ka, pagkatapos noon, tapos na. Hindi lamang pupunta ka sa isang lugar, pagkatapos noon, tapos na. Hindi. Mayroong work na ibinigay ang Panginoon. Letter B ng verse 20, ang sabi po rito, and behold, I am with you always to the end of the age. Sabi po rito, pag tinignan po natin, we never go alone. Kapag tayo po yung mahayo, hindi po tayo nag-iisa. Bakit? Ang Panginoon po ay nangako ng kanyang presensya. Saan man daw po tayo pumunta, kasama po natin ang ating pong Panginoon. No? Meron po tinatawag na promise of Christ's presence. No? Saan ka man pumunta, kasama mo ang Panginoon. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka palagi. At ang kasama mo palagi, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat na nagsabi, simple po lamang, I am with you always. Kapag tayo po ay lumalabas, kapag tayo pupunta sa eskwelahan, kapag tayo po ay nag-iibanghelyo sa ating mga kapwa katrabaho, kapag tayo po ay lalabas ng bansa para mag-ibanghelyo ng salita ng Panginoon, ang sabi po rito, we never go alone. Kasama po natin ang ating pong Panginoong Hesukristo. Meron po tayo palaging ka-partners. Po? Meron po tayo palaging kabady. At ang kabady po natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. God's presence, sabi po ito, God's presence matters more than visible result. Ano po? Bakit po yun? Yung presensya po ng Panginoon sa atin, nagpuproduce po yun ng success sa lahat ng ginagawa po natin. Wow! No? Yung presensya ng Panginoon, makikita natin kasi mayroong visible. May nakikitang resulta. At ang nakikitang resulta, nagkakaroon ka ng dinidisciple, nadadagdagan yung tao sa loob ng simbahan. Ano po? Meron ang bagong tinitrain na makakasama mo rin sa paglabas o sa paghayo kapag tinignan po natin mabuti. God's presence matter more than visible result. Yung presensya ng Panginoon ay napakahalaga. No? Higit pa doon sa mga resulta na nakikita natin. No? Yun yung mahalaga po doon. Minsan, tignan po natin, dapat may budget tayo. No? Dapat mayroong lugar tayo na pupuntahan na kung saan maging komportable tayo. Yeah, maganda yung mga bagay na yun. Pero sapat na yung presensya ng Panginoon. Higit siya doon sa mga bagay na resulta ang titignan po natin. Pero, kapag kasama natin ang Panginoon, mayroong resulta yung ginagawa natin. Ano po? Kamusta po tayo? Sa lahat ng ating pong ginagawang paghayo. Ulitin po natin. Ang sinasabi po rito, may kapangyarihan. At ang kapangyarihan na mayroon po tayo, walang iba kundi yung presensya ng Panginoon na kasama po natin. Kaya kahit nag-train tayo, kahit nakahanda tayo sa lahat ng ating gagawin, kapag hindi natin kasama ang presensya ng Panginoon, walang mangyayari. Nung ako po ay nasa seminaryo,
merong magazine na nahawakan po ako. At yung magazine po na yun, istorya po yun ng mga professional na mga lalaki na nagmisyon. Meron po ng doktor, meron piloto, at ang alam ko, meron pa pong engineer doon sa grupo po na yun. At inihanda nila mabuti yung kanilang sarili para lumabas at magbahagi po ng salita ng Panginoon. Actually, kinimission po sila ng kanilang simbahan na puntahan po yung lugar po na yun. At doon po ay magbahagi po sila ng salita po ng Panginoon. No? Iniisip ko mabuti habang nagsasalita ako yung pangalan ng lalaki pong ito, no? Ng doktor po, nung engineer po na ito na pumunta po doon sa lugar po na iyon. At ang napuntahan po nila ay isa pong native na lugar na kung saan ay bahagi po ng Amazon. At ang napuntahan po nila ay lugar po na kung saan ay may mga cannibals na kumakain po ng tao. O may mga tao po na kumakain po ng tao. Yung kanila pong napuntahan. Naka-aeroplano po sila nang pumunta po doon at nagsimula po silang mag-share ng salita po ng Panginoon. Tumagal din po sila ng mga ilang araw, ng mga ilang linggo, ng mga ilang buwan habang nagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Biglang-bigla po, nagkaroon ng news sa kanilang simbahan na yung delegate ng mga missionary na iyon na pumunta sa bahagi po nung lugar na iyon ay bigla pong naglaho. At ayon po sa report na natanggap po nila, yung lugar po na pinuntahan po nila ay lugar na mga meron na tawag na cannibalism. At naging breakfast po sila. Ibig sabihin, kinain po yung mga misyonero na iyon. Kinain po sila. Sa kabila po ng ganong report, yung asawa po na isa sa mga miyembro po ng misyonary na iyon ay nabagabag. Nanalangin siya tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa at nagkaroon siya ng desire na kung saan pumunta yung kanyang asawa, puntahan din po niya at magbahagi po ng salita ng Panginoon. Pero ang problema, ayaw nang pumayag ng simbahan. Kasi nga po, nawalan sila ng mga profesional na mga manggagawa sa loob ng kanilang pong simbahan. Imagine, may engineer, may mga doctors na nagpunta doon para maghayag ng salita ng Panginoon, pero nag-fail. Bakit? Kasi nga, naging biktima sila ng cannibalism doon sa lugar po na iyon. Pagkatapos po ng ilang buwan, na pag-aaral, paghahanda, yung asawa po, pumunta po doon sa lugar na iyon. Nagsimula po siyang hanapin yung lugar kung saan namatay ang kanyang asawa. Apo? At pagdating po doon sa lugar po na iyon, nagsimula rin po siyang mag-share at magbahagi po ng salita ng Panginoon. Paglipas po ng mahabang panahon, ng maraming panahon, ito po yung kauna-unahang simbahang itinayo doon sa lugar na iyon. At ang kauna-unahang convert, ang kauna-unahang naging mananampalataya ay yung tao mismo na kumain sa kanyang asawa. Imagine po ano. May kapangyarihan tayo na dala-dala kapag tayo lumalabas ng simbahan, bagamat yung kapangyarihan na yun ay hindi nakikita ng ating mga mata, pero yung presensya ng Diyos na kasama po natin ang nagbibigay ng dahilan upang maging matagumpay yung ating pong ginagawa na pagbahagi ng salita po ng Panginoon. At ang sabi po rito, the mission continues until Christ return. Yung mission po natin nagkapatuloy sa bawat henerasyon hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya dapat yung church to the mission field ay hindi lamang sakop ng 2026. Dapat yung church to the mission field, dapat ito buong buhay ng simbahan. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. The same Jesus who sent us, stay with us. Bakit? Kasi yung Kristo na kasama natin, yung Kristo na nag-send sa atin,
ay ang Kristo na magiging kasama po natin sa ating pong paghayo. Ang sabi po ng talata, kapag katinignan po nating mabuti, ang aklat ng Matthew chapter 28, verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ang sabi po ng talata, therefore, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Dapat, itong talata pong ito, ang pinaka-tagline palagi, hindi lamang ng simbahan, kundi ng mananampalataya, kasi ito'y kinumand ng Panginoon sa bawat isa at dapat ipamuhay ito ng mga mananampalataya. Dalangin ko po na ang simbahan po natin ay hindi lamang po isang lugar na kung saan nag-gather tayo, nagbabanding tayo, nagsama-sama tayo sa ating corporate worship, nagsama-sama tayo sa ating mga programang ginagawa, kundi ang ating church ay maging isang lugar na kung saan magiging headquarters siya ng mga tao na kung saan lalabas na kanilang corner na kanilang simbahan, lalabas na kanilang comfort zone para sumunod sa tawag ng Panginoon na magbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. The Great Commission remind us that Christ has all authority, na ang kapangyarihan ay na kay Kristo Jesus at siya ang tumawag sa atin para magbahagi ng Ebanghelyo. That the whole world is our mission field. Hindi lamang ang Pulanlupa 2. Hindi lamang ang City Hall. Maging paglabas mo ng Las Piñas. Maging paglabas mo ng iyong tahanan. Maging paglabas mo ng bansa. The whole world is our mission field. And every believer, dapat maipalabas natin, maipadala po natin sa mission field na inilagay ng Panginoon sa atin. At sa ating paglabas, palagi natin kasama ang presensya ng ating pong Panginoon. Ang tanong, simple po lamang, is the world the mission field? Ang mundo ba, ang sanlibutan ba, ang ating mission field? At ang tanong, sino ang pupunta sa field na iyon? Dalayan ko po na lahat po tayo na narito ay lumabas at dumako sa field na inihanda ng Panginoon para po sa atin. Ang challenge ko po ngayong umaga, where has God placed you? Saan po ba kayo inilagay ng Panginoon? Saan po ba tayo inilagay ng Panginoon? Where has God placed you? Who around you needs Christ? Sino sa nasa paligid ninyo ang nangangailangan ng Kristo? Last, what step of obedience is God's calling you to take today? Ano po yung hakbang na gagawin po ninyo bilang pagsunod sa tawag ng Panginoon sa oras na ito? Start where you are. Go with what you have. Trust the one who sent you. Ulitin ko po. Start where you are. Magsimula po tayo kung nasaan po tayo. Nasaan po ba tayo? Nasa loob ng bahay, nasa eskwelahan, nasa trabaho, nasa CAA, nasa Pulanlupa, nasa Las Piñas, nasa City Hall. Start where you are. Go with what you have. Kumayo tayo kung ano po yung meron po tayo. At ang tanging meron po tayo, simple po lamang, walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. At pinakahuli na dapat natin gawin, trust the one who sent you. Magtiwala po tayo kay Jesus na nagsugo po sa atin, saan po tayo pupunta. Tayo pong lahat ito tumayo sandali. At sa ating pong pagtayo, nais ko mag-ukol po sandali na isang pananalangin.
kayo po mismo magkaroon ng panalangin. At ang panalangin po ninyo, Panginoon, saan ako magsisimula? Saan mo ko ilalagay? Saan ako magsisimula, Panginoon? At tignan po natin kung sino sa paligid natin ang nangangailangan ng Kristo. Ang nangangailangan ng kaligtasan. Sino sa nasa paligid natin? Anong lugar ang nangangailangan ng kaligtasan? Anong workplace ang nangangailangan ng kaligtasan? Saan mo ko dadalhin, Panginoon? Sino sa paligid ko, O Diyos, ang nangangailangan ng ebanghelyo mo? At simula po ngayon, subukan natin magtiwala sa Diyos na magkapadala sa atin saan mang lugar niya tayo dadalhin. At sa bawat paghahasik na gagawin natin, magtiwala tayo na ang binhing ating bibitiwan ay magbubunga. At ang magiging bunga ay aalagaan natin at aalagaan natin siya habang buhay, habang inantayin natin ang pagbabalik ng Panginoon. Panginoon, salamat po ngayong umaga. Alam namin, O Diyos, hindi pa huli ang panahon. Meron pa kayong pagkakataon, O Diyos, na gawin ang inuutos mo para po sa amin, O God, na humayo at ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. Dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga. Bigyan mo kami, O Diyos, ng mga lugar na aming pupuntahan. Magsisimula kami, O Diyos, sa lugar na kung nasaan kami, Panginoon. Magsisimula kami. Kung kami, Panginoon, ay nasa isang maliit na komunidad, magsisimula kami sa aming komunidad. Kung kami, Panginoon, ay nasa eskwelahan, magsisimula kami sa eskwelahan. Kung kami, O Diyos, ay nasa trabaho, magsisimula kami, Panginoon, sa aming trabaho. At kung may lugar ka na nais mo, Panginoon, na aming puntahan, pupunta kami sa dakong iyon, O God. At sa aming pagpunta sa mga lugar, Panginoon, na aming pupuntahan, ang alam namin, O Diyos, sasamahan mo kami. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng lakas, ng tapang, ng kapangyarihan, Panginoon, sa amin. Upang gawin namin, Panginoon, ang iyong command, na humayo kami at bautismuhan, Panginoon, turuan, ihanda ang mga taong ito para po sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat. At alam namin, Panginoon, ang utos na ito, O Diyos, ay hindi pangmadalian lamang. Hindi lamang pang isang taon o ilang buwan. Kundi ang utos ng Panginoon ay habang kami nabubuhay at habang kami nag-aantay, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Dalangin namin, Panginoon. Paglabas namin sa bahay-sambahang ito, dala namin, Panginoon, ang commission na ito. Dala namin, Panginoon, ang utos, ang authority na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At gagawin namin, Panginoon, ang paghayo na mayroong kasiglahan sa larangan ng paglilingkod sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isang narito, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isang narito. Dalangin namin, Panginoon, na maging seryoso kami, Panginoon, sa pagsunod sa iyong utos na ibinigay mo para po sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng narito ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa pagkomisyon mo sa lahat ng narito sa loob ng bahay-sambahang ito.
At ang aming dalangin, Panginoon, magiging mabuti kaming mamalakaya ng mga tao. Magiging mabuti kaming mga soul winner. Magiging mabuti kami, Panginoon, tagapaghatid ng Ebanghelyo ni Kristo, na mayroong katapatan, na mayroong kasipagan na gagawin ang utos mo sa aming mga buhay. Pagpalain mong mainam, O Diyos, ang lahat ng narito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ang taong 2026 ay taon ng pagli-level up. Pakisabi mo nga, level up! Panahon ng pag-shift. Ibig sabihin, nung mga nakalipas na panahon, tayo ay mga sanggol na inaalagaan. Pero ngayong 2026, we are no longer sanggol, we are no longer babes in Christ, but we are soon to become parents. Tayo ay magiging mga magulang na mag-aanak, na mag-aalaga at magpapalaki ng mga tao para kay Kristo. Wow, panahon ng shifting, panahon ng pagli-level up. Kaya hindi na tayo aalagaan, kundi tayo na ang mag-aalaga sa mga taong dadalhin natin sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Acts chapter 20 verse 7, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul began talking to them, intending to leave the next day, and he prolonged his message until midnight. Ano ba ang nangyayari doon sa bagong tipan kapag ang mga mananampalataya ay nag-iipon-ipon, nagsasama-sama sa unang araw ng isang linggo, kagaya ng ginagawa natin ngayon? Tayo ngayon ay nagsasama-sama, nagtitipon-tipon kasi unang araw na isang linggo. At yung unang araw na isang linggo, yon ang araw na inilaan para sa Panginoon. Ano ang ginagawa nila? Sila po ay sumasamba sa Panginoon at nananalangin. Sumasamba ba tayo sa Panginoon? Pag tayo ay nagsasama-sama, tayo ba ay nananalangin? Tayo ba ay nagkakaroon ng communion? Nagkakaroon, di ba? Pero sila, sa tuwing nagtitipon-tipon, meron silang breaking of bread, meron silang communion. Pero sa atin, ginagawa natin ng communion natin, ika-3 at unang linggo ng bawat buwan. Pero sila, every time na nag-iipon-ipon sila, nagbe-breaking of bread sila, kasi doon inaalala yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Nagkakaroon ba ng pagtuturo? Pag tayo ay nagsasama-sama sa unang araw ng linggo, nagkaroon sila ng pagtuturo na sa sobrang haba ng pagtuturo ni Apostol Pablo, inabot sila ng madaling araw, ginabi na. At merong tao doon na nakikinig sa sobrang haba ng preaching, ng teaching ni Apostol Pablo, nakatulog. At nung nakatulog siya, nahulog. Mabuti na lang, dito sa loob na simbahan, kahit makatulog kayo, hindi kayo mahuhulog. Kasi maganda ang upuan. At kung mahulog man kayo, may sasalo sa inyo. Pero nung nag-preach si Pablo ng napakahaba, merong nahulog. At patay nung nahulog, namatay. Sipin mo, sumamba ka na sa Panginoon, nakita mo agad ang mukha ng Panginoon. Pero hindi niya pa oras. Kaya nung sinabing namatay, bumaba si Pablo, pinag-pray, nabuhay uli ang patay. Hindi ko lang alam kung may kaloob dito na bumuhay na mga patay. Kaya wag niyo susubukang mahulog at mabagok ang ulo. Kagaya ng isang teacher sa Muntinlupa na naging viral, di ba? Parang 1967 nakita ko kasing edad ko. So ang haba na ng panahon na nagtuturo siya, merong observation. Pambihira, sabi ko, yung observation na yan, pakitang gilas lang yan. Di ba naalala nyo, nag-aaral tayo, mag-o-observe. Yung department head, mag-o-observe yung master teacher, mag-o-observe yung principal. Kaya lilinisin yung room. Tapos yung mga bata, kailangan malinis, nakaligo kayo pagpasok nyo, maayos pati ang mga tables. Tapos yung tanong na itatanong ng teacher, pag may observation na, ituturo niya na para yung mga bata lahat nagpa-participate, alam ang sagot. Pambira, sabi ko, dapat tanggalin na yan.
Di ba yung teacher, sabi nila siguro nahilo o na sobrang stress dahil may mag-observe sa kanya, na stress, natumba, naku, walang sumalo, nabagok yung ulo. At nung isinugod sa ospital, wala na po siya. Kaya meron ding pagtuturo at meron ding fellowship. Kaya meron po tayong pagkain dyan, hindi para sabihin natin, ang takaw naman ni brother. Tapos na po ako sa panahong gano'n ng, kaya lang naman yun umaten dahil sa pagkain, hindi. Kahit sa anong paraan, ubusin nyo lahat ng pagkain, basta't merong pagkain, okay lang yun. Kaya huwag kayong mahiya pag may pagkain. Kasi may purpose po yan. Para pagdating dun sa pagkain, magkikwentuhan tayo. Oy, kumusta na, Mother Rose? Ang nakaraang linggo, na-stress ka ba sa mga anak mo? Nagkikwentuhan eh. Ito nga binless ako ng Lord, walang-wala kami. Pero nung bayaran ng kuryente, may nagpadala, hindi ko alam kung kanino galing. May purpose po yung pagkain natin dyan. Kaso lang minsan, natipid kasi tinatakal-takal. Kasi yung iba, pag binigyan ng maraming kanin, hindi naman maubos. Pag binigyan ng ulam. Pero kung meron pa po at kulang yung isinerve sa inyo, pwede pa kayong manghingi. Pero pag pangatlo na, 100 na bawat kutsara. Meron tayong fellowship. May purpose po yan. Kaya palakpakan natin yung mga nagluluto. Di ba, ang aga-aga kanina, bago pa ako dumating, uy, andito ka na pala. Nakabalot na yung lumpia, tapos piniprito na lang. Pambihira ang sipag nila magluto. At alam nyo kung ano ang hindi nawawala? Pagbibigay ng offering. Nag-offering din ba tayo? Kapag tayo ay nagtitipon-tipon, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, on the first day of each week, sa unang araw ng bawat linggo, you should each put aside a portion of the money you have earned. Don't wait until I get there and then try to collect it all at once. Kailan ba dapat nagbibigay? Sa unang araw ng isang linggo kapag tayo ay nagtitipon-tipon. Kaya hindi tayo pupunta sa loob ng church na wala tayong dala. Alam nyo sa Old Testament nga, bawal humarap sa Panginoon ng walang dala. Dapat pag pupunta ka sa simbahan, bukod sa sarili mo, may dala ka rin para sa Panginoon. Sino ba ang dapat magbigay? Ang sabi po dito, on the first day of each week, you should each put aside a portion. Ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin, individual, bata, matanda, estudyante, at paano tayo dapat magbigay? Magbigay po tayo kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, may sweldo, may inabot sa yung baon, may inabot sa yung allowance. Dapat pag inabot yon, itatabi mo na yung perang yon para pagdating ng linggo, meron kang ibibigay sa gawain ng Panginoon. Pag ganun po na nagtatabi tayo, ibig sabihin ang pagbibigay po natin ay intentional. Ibig sabihin ng intentional, pinag-isipan mo, gusto mong magbigay sa Panginoon. Palagay ko, dapat matapos na sa mentalidad ng mga Pilipino, ang gusto lang natin tumanggap. Dapat mas pipiliin nating magbigay kesa sa tumanggap. Kaya ang ganda nga ng ginawa ng Pangulo ba ang nag-declare no? Hindi ko na maalala, na lahat ng mga ayuda na galing sa national government, dapat hindi na mga politiko ang namimigay kasi nagagamit yung mga ayuda. Kahit nagsisimula pa lang ang panunungkulan, nangangampanya na para sa susunod na eleksyon, pambihira. Di ba? Palagay ko kung ang mentalidad natin nagbago na, ayoko nang tatanggap, gusto ko ako na ang nagbibigay, yung mga ayudang yan, lalangawin yan. Maniwala kayo, walang mahihimatay, walang mamamatay, walang sasama ang loob. Kasi ang mentalidad natin, ayoko nang tumanggap dahil nag-level up na ako. Ngayong taon na to, hindi na ako tatanggap. Ako naman ang magbibigay. Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Masarap ang tumanggap, pero masigit na masarap ang
pakiramdam ng nagbibigay. Subukan nyo. Kung lagi kayong tumatanggap, di pa kayo nakakaranas magbigay, subukan nyo magbigay. Masarap ang pagbibigay. At sabi ko nga, ang pagbibigay pala, pagbibless ng ibang tao, nakaka-addict din. Pero sabi ko, ngayong taon na to, parang 2 lang yung binless ko nung Pasko. Kasi ako ay nagtatabi ng pera dahil ako ay magtitisis na at kahapon nag-meeting kami. Ang question ko, gaano kalaking pera ang kailangang ihanda? Sabi, at least you have 50,000, pambihira yan. Sabi ko, kaya pala maraming nag-aaral, gumagastos para sa thesis, para ma-promote. Nag-aaral ako hindi para ma-promote, nag-aaral ako para ma-empower. Kasi magko-colloquium ka lang, magbabayad ka na ng i-interviewin ka lang tatanungin ka lang, magbabayad ka na, papakainin mo pa sila. Kasi mga expert naman sila sa field nila. 'Di ba? Nagbibigay tayo kasi nag-level up na tayo. Ngayong 2026, magle-level up na tayo. Ngayong 2026, there's going to be a shift. Mula sa pagiging baby, magiging magulang. Mula sa pagiging tagapagtanggap, magbibigay na tayo. Pag ganun po, nagtatabi tayo, hindi tayo napipilitan, kundi napapag-isipan natin yung ating mga ibinigay. At naihahanda natin. Hindi yung kung ano lang yun dyan, pagdukot mo, ito lang 5 piso lang yun nakuha ko, 10 piso yun. Hindi po ganun. Kasi humaharap tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya anumang ibinibigay natin sa Kanya, hindi napipilitan, kundi pinag-isipan at inihanda at ibinibigay ng merong pasasalamat. Sama ba kayo doon sa year of shifting, year of leveling up? Yun ang nais ng Panginoon sa atin ngayong 2026. Tayo po yung manalangin. Lord, for the longest time ever, you had been very, 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 Lord, patient with us. Dapat, Lord, long time ago pa kaming lumabas. Pero napigil kami na lumabas dahil sa maraming pangyayari at sa kakulangan din ng pangunawa galing sa iyong mga salita. Lord, ngayon na iintindihan po namin na ang nais mo dito sa loob na simbahan kami ituruan, matutong magmahal, matutong magbahagi, maging isa kaming pamilya at magkakapatid ang tingin. Matuto kami magbigay. Dahil ang nais mo, kung ano yung natutunan namin dito sa loob ng simbahan, ay dalhin namin sa labas. And Lord, we thank you for the year 2026 because there's going to be, Lord, a supernatural shift. There's going to be, Lord, a supernatural leveling up of the people who are committed to following you. Lord, salamat po. Thank you, Lord, that you are sending us outside of the four corners of the church, to our communities, to the city, to the nation, and out of the nation, Lord. Thank you, Lord, that we will find our satisfaction and joy not in receiving, but we will find our satisfaction and joy in giving. Lord, marami pong salamat because we come to you this morning offering ourselves, our praise and worship. We also come, Lord, offering to you the blessings that you have given to us. Ang papuri at pagdakila ay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mabilis po nating ibigay ang ating mga offerings sa harapan. Sa darating pong katapusan ng Mayo, 4 po na manggagawa mula sa loob ng simbahang ito ang pupunta sa Sabah, Malaysia para magmisyon ng 5 araw. Merong komisyon, Panginoon, na ibinigay sa amin. At magsisimula kami, O Diyos, kung saan kami naroon. At salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Saan man kami pumunta, Panginoon, sasamahan mo kami. At mananatili ka sa amin, Panginoon.
At meron kang pangako, Panginoon. Signs and wonders and miracle, Panginoon, ay mangyayari kapag sumunod kami at sinamahan mo kami, Panginoon, sa bawat lugar na aming pupuntahan. Ang dalangin namin, Panginoon, ngayon pong umaga, bigyan mo kay Panginoon ng puso na marunong sumunod sa iyong tawag. Bigyan mo kay Panginoon ng puso na marunong maglingkod na mayroong kagalakan. Bigyan mo kay Panginoon ng puso na ang kapurihan ay palagi nasa iyong pangalan, hindi na sa aming sarili. At bigyan mo kay Panginoon ng puso ng pagmamadali sa pagsunod sa iyong utos na ibinigay sa amin. Sa gayong bagay, Panginoon, lalabas kami sa bahay-sambang ito, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala. Mararanasan ng iyong pagliligtas. Mararanasan ng kagalingan. Mararanasan ng biyaya at pagpapala na susunod sa aming mga buhay. Mararanasan namin, Panginoon, ang panahon ng pag-ani ng maraming kaluluwa sa pagsunod na gagawin namin, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat ngayong umaga. Naway tanggapin namin, O Diyos, ang pagkapahay ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.